3,600 sa Nile Valley. Isang Diyos ang kinikilala at sinasamba ng mga tao. Tinatawag nila itong En-Sabanur. Ang ating pag-uusapan ngayong kaibigan ay ang kwento ng mga unang X-Men at kauna-unang mutant na namuhay sa mundo, na kinilala at nagpakilala bilang Almighty na tinatawag sa iba't ibang pangalan. Kaibigan, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. At kung ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na to ay please lang, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell. Simulan na natin. Si En-Sabanur ay may kakayahang kuhanin ng kapangyarihan at abilidad ng kahit na sinong mutant. Nagagawa niya ito sa pamamagitan ng pag-create ng isang pyramid room na magsisilbing transmission ng sunray sa golds para magsilbing fuel ng seremony ng power transmittal. Sinimulan ito sa kwento na kung saan ay kinuha ni En-Sabanur ang abilidad ng isang mutant na may healing activity. Ang mga alipin ay bumuo ng isang plano na kung saan ay puputulin nila ang pagkahari ng mga peking Diyos na sina En-Saba. Habang nasa kalagitnaan ng seremonya, ay sinimulang umpisahan ng mga alipin ang kanilang plot sa pagkalahatang pagpaslang sa mga mutant. Binuksan ng alipin ang nakatagong sliding stone cube na mag-i-slide hanggang sa kailaliman ng pyramid na magwawasak ng tuluyan sa biluko ni En-Sabanur. Inilak ng mga bantay sa loob ng pyramid ang silid upang hindi makalabas sa mga mutant. Nagdeklara ng all-out war ang mga alipin laban sa mga kinikilala nilang Diyos. Dahil sa mga normal na tao lang ang mga ito ay para lang silang mga hangin na iniihipan para mawala sa mundo. Walang kalaban-laban ng mga ito sa mga mutants na nasa loob ng pyramid. Samantala, naging matagumpay naman ang collapsing plan ng mga alipin. Kitang-kita nila kung paano mawasak ang pyramid. Inutusan ni Mira na protektahan ng mga kapwa niyang mutant ang kanilang leader. Bagamat may mga angking kakayahan at extraordinaryong mga abilidad ang mga ito ay isa-isa silang nadaganan ng collapsing pyramid. Ginamit ni Mira ang lahat ng kanyang kakayahan upang wag ma-interfere ang transferring ng energy sa kanilang pinuno. Naubos ang lahat ng kakampi ni Mira at tanging siya na lang mag-isa ang patuloy ng seremonya. Minamanwal niya ang pagka-transfer ng energy and ability kay En-Sabanur. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang balutin ang shield ng kanilang leader. Nadaganan ito ng mga bumabagsak na debris. Hindi tumigil si Mira. Ipinagpatuloy niya pa rin ang pagpoprotekta sa kanyang pinuno hanggang sa tuluyang madaganan ng babae ng napakalaking bato. Hindi man nakumpleto ang transferring of ability kay En-Saba ay nakaligtas ito mula sa mga bumabagsak ng mga debris. Taong 1983 sa Ohio, kapanahunan ng paglitaw at pagpapakilala ng mga mutants sa buong mundo. Habang nasa kalagitnaan ng lecture, si Scott Summers ay nakaramdam ito ng unusual sa kanyang mga mata. Inakala ng kanyang kaklase na kinikindatan ni Scott ang kanyang nobya. Sinita naman ito ng lalaki, ngunit itinanggi ni Scott na kursunada niya ang nobya nito. Nag-excuse si Scott sa kanyang teacher na pupunta siya ng CR. Sinundan naman siya ng kanyang kaklase para bugbugin si Scott. Kinakalabog nito ang pinto ng CR para palabasin ang binata. Di maintindihan ni Scott ang nangyayari sa kanya hanggang sa pagdilat niya ng kanyang mata ay may lumabas sa kanyang paningin na isang red powerful light na nagwasak sa anuman ng kamaan nito. East Berlin. Isang cage battlefield para sa mga mutant ang nagaganap. Naging favorite battler sa cage na ito si Winged Warrior, isang mutant na meron ng pakpak at may kakayahan gamitin bilang sandata ang kanyang pakpak. Ang lugar na ito, kaibigan, ay tila isang battle club na kung saan ay isinasabong ng mga normal na tao ang mga mutant. Matapos ang labanang naganap kay Angel versus Batman ay agad ipinalabas si Nightcrawler bilang kasunod na challenger. Kitang-kita sa mukha nito na ayaw nitong makipaglaban. Napansin naman ito ni Raven, kung kaya naisipan ng babae na tulungang makalaya ang dalawang nagbabattle. Puro ilag lang ang ginagawa ni Nightcrawler. Sinabi ni Angel na kailangang lumaban ng mutant, kung hindi ay pareho silang papatayin ng mga tao sa labas ng cage.
Dahil dito ay umatake si Nightcrawler. Dito ay nasunog ang pakpak ng Wing Warrior. Agad humingi ng dispensa ang Nightcrawler. Si Raven naman ay pinuntahan ang switch ng kuryente para i-turn off ito. Ngunit pinigilan siya ng isang lalaki. Nilambing ito ng babae at nang mawala sa wisyo ang bantay ay ni-knock out niya ito. Ibinaba ni Raven ang switch na naging dahilan para makatakas ang Wing Warrior at Nightcrawler. Hinahunting sila ng mga armadong tao at tuluyang nakatakas ang Wing Warrior. Samantala si Nightcrawler naman ay na-corner ng isang armado. Tinulungan ito ni Raven. Nakawakan sila ng isang kalaban. Agad namang nag-teleport palabas ang Crawler. Siliko naman ito ni Raven at agad nahimatay. Kinuha ni Raven ang jacket nito at isinuot sa batang Nightcrawler. Nag-transform ito bilang isa sa mga kalaban at itinuro sa ibang direksyon ng mga humahabol sa kanila. Si Magneto. Si Eric ay namuhay ng simple at patago sa isang factory sa Proscoe, Poland. Ginawa niya ito upang maikubli ang kanyang sarili sa pagiging isang wanted dahil sa pag-atake sa President ng United States noong 1973. Naging masaya si Eric sa kanyang present na buhay. Nagkaroon siya ng isang butihing asawa at pinakamamahal niyang anak na si Nina. Ang bata ay naging mahilig sa pakikipagkaibigan sa mga hayop. Gabi ay kinakantahan ni Eric si Nina ng kanta na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang at sinabi kay Nina na darating ang araw na kakantahin din ito sa magiging supling ng kanyang anak. Itinanong ni Nina kung nasaan ang kanyang mga lolo at lola. Nalungkot si Eric na sinabi dito na wala na ang kanyang mga magulang. Nag-alala si Nina na dumating din ang punto na kukuhanin din sa kanya si Eric. Ngunit ipinangako dito ng lalaki na hindi niya papayagan na mangyari yon. Samantala si Alex, kapatid ni Scott ay may taglay ding kapangyarihan, ay dinala ang binata sa eskwelahan ng mga gifted ni Dr. Charles Xavier o mas kilala sa tawag na Professor X. Akay-akay ito at tinutulungan ni Alex ang kanyang kapatid sa bawat pag-akbang nito papasok sa eskwelahan ng mabangga nito si Jean, isang psychic mutant na kagaya ni Dr. Charles. Nakita ni Hank McCoy si Alex at malugod nitong binati ang kanyang college. Nagkamustahan ng dalawa at inintroduce ni Alex kay Beast ang kanyang kapatid. Para ma-guide si Cyclops kung paano makahandle ang kanyang kapangyarihan ay ninais ni Professor X na makita nito ang abilidad na meron si Scott Summers. Itinilas ni Cyclops ang kanyang mga mata at dagli ang lumabas ang napaka-powerful na beam light na nagresulta sa pagkawasak ng puno na sinasabi ni Charles Xavier na itinanim pa ng kanyang mga magulang. Sa Cairo, Egypt, isang CIA agent ang nagmamanman sa mga katutubo sa isang unusual activity na pinagdududahan nilang naghuhukay ng isang illegal na gawain. Sinundan niya ito hanggang sa harangin siya ng isang lalaki na naglalatag ng rag. Inatake ito ng agent at binuksan ang rag. Tumambad sa kanya ang isang secret tunnel. Pinasok niya ito hanggang sa makarating siya sa isang lugar na kung saan ay may naririnig siyang mga nag-i-enchant ng panalangin para kay Ensabanur. Dahil bukas ang daraanan at naaarawan ng Golden Pyramid ay muling na-restore ang natigil na transmission of energy kay Ensaba. Muling nagliwanag ang pyramid at tuluyang nagising mula sa matagal na panahong pagkakaidlip ang sinaunang mutant. Napagtanto nitong nasa isang trap ang katawan niya na kanyang pinasok. Ginamit ni Ensaba ang kanyang kapangyarihan upang makaalis siya mula sa kailaliman ng lupa. Nag-umpisang magalala ang mga mananampalataya ng mutant. Tumakbo ito palabas, ngunit hindi na sila nakatakas pang muli. Nagkaroon ng malawakang paglindol. Naramdaman ito sa lahat ng panig ng mundo sa pinagtatrabahuan ni Eric nang dahil sa lindol ay naputol ang isang metal casket na may lamang kumukulong apoy. Ginamit ni Eric ang kanyang kapangyarihan upang mailigtas ang lalaki. Nag-alala si Eric na baka may makakita sa kanyang ginawa. Tiningnan niya ang paligid at ang mga katrabaho niya. Nag-aalala si Eric na baka magsumbong ang mga ito sa pulis. Kung kaya pagka-uwi ni Eric ay agad siyang nag-impake ng mga gamit. Hinanap ng mag-asawa si Nina.
Natagpuan nila itong hawak ng mga pulis. Sinabi nitong nakatanggap sila ng report na kung saan ay tumutugma si Eric sa isang wanted na si Magneto na umatake sa president at mga gabinete nito. Nangako si Eric na sasama ng matiwasay basta't pakawalan lang nito ang kanyang anak. Ibinigay naman ng mga pulis si Nina sa ina nito. Ngunit nalungkot ang bata at hindi ito pumayag na kuhanin ng kanyang ama. Napagtanto ng mga pulis na ang batang si Nina ay isa ring mutant na may kakayahang kontrolin ng mga hayop. Sa taranta ng isang pulis ay pinana nito ang bata na nagliang nawalan ng hininga. Nakaramdam ng sobrang kalungkutan si Eric, kung kaya gamit ang kanyang kapangyarihan ay isa-isa niyang inatake ang mga pulis. Sa eskwelahan ni Dr. Xavier ay nagkaroon ng malakas na tremor. Si Jean ay nananaginip at nagre-release ng uncontrollable powers na ngayon lang naramdaman ni Dr. Charles. Pinasok ni Dr. Xavier ang panaginip ni Jean at dito, maging si Professor X ay nahihirapan sa kanyang nakikita. Maging si Hank ay nakakita ng unusual na pangyayari sa cerebro. Kung kaya sinabi niya ito kay Professor upang hanapin kung saan nagmula ang kakaibang kapangyarihang nararamdaman nila. Inilagay ni Mr. McCoy ang coordinates para matrace ni Xavier ang location. Sa pagbubukas ng cerebro ay napangiti si Professor X nang makita niya ang kanyang kasintahan na si Moira Magtager. Sinabi nito kay Hank na kailangan nilang puntahan si Moira upang kumuha ng iba pang detalye kung bakit naroroon ito sa pinangyarihan ng Big Tremor. Sa Cairo, Egypt ay nakita ni Ensa Banur si Storm na ginamit nito ang pagiging mutant niya para magnakaw. Hinahabol si Storm ng mga lalaki hanggang sa makorner nila ito. Inawat ni Ensaba ang lalaki, ngunit pinagbantaan lang ito ng tindero na huwag makikisawsaw sa gulo kung ayaw nitong madamay. Dumating ang iba pang mga kasamahan ng lalaki kung kaya mas lalong lumakas ang loob nito. Ginamit nito ang kapangyarihan upang tanggalan ng mga ulo ang tatlong lalaki. Nakintakutan naman ang dalawang lalaking natitira. Tumakbo ang isa at ang tindero ay buhay na inilubog sa semento ni Ensa Banur. Sinamahan ni Alex si Professor X para puntahan si Moira sa opisina nito. Ginamit ni Professor ang kanyang kapangyarihan upang makalagpas sila sa security ng CIA. Malugod naman siyang binati ni Moira sa unang pagkikita nila. Binura kasi ni Professor X ang memorya ni Moira kung kaya't inakala ng babae na ito ang una nilang meet up ng sikat na professor na si Charles Xavier. Ipinagtaka ni Moira kung paanong nakapasok si Charles sa opisina nito. Sinagot naman ito ni Xavier na may level 5 clearance ang doktor. Tinanong ni Dr. Xavier si Moira kung ano ang ginagawa nito sa Cairo, Egypt. Nag-alangan naman si Moira sa tanong ni Charles at sinabing confidential ang tinatanong ni Professor X. Ngunit bandang huli ay napilit nila itong ikwento ang totoong nangyari sa Cairo. Ikwento nito sa professor ang patungkol sa isang old gods na sinasamba na si Ensa Banur at ang kanyang pag-iimbestiga sa isang grupo ng kulto na may intensyong i-revive ang natutulog na God of Death. Dinala ni Storm si Ensa Banur sa kanyang tinutuluyan. Pinalabas niya ang kanyang mga kasamahan sa loob ng bahay at pinatuloy ang God Mutant. Manghang-mangha si Storm sa ipinakitang kapangyarihan ni Ensaba. Tinanong niya ito ng tinanong ngunit hindi ito sumasagot. Inalok ni Storm ang mutant ng pagkain. Ngunit sa halip ay lumapit ito sa telebisyon at tinaral ang lahat ng kanyang napapanood. Nakita ng mutant kung paanong pagtatangkilik ng mga tao sa teknolohiya. Sinabi nitong nakalimutan na ng mga tao na sumamba sa kanya at kumilala. Naging mananampalataya na ng sanlibutan sa sarili nilang kakayahan at nakalimot sa tunay niyang kapangyarihan. Sinabi niyang ang mga mahihinang nilalang ang naghahari na ngayon sa sanlibutan at tuluyan na siyang binabaliwala ng mga ito. Tinanong ni Storm ang mutant kung saan ito nagmula. Sinugot naman ito ni Ensaba na siya ay isang Diyos at siya ay nagmula mula sa wala pang pasimula. Hindi naman ito maintindihan ni Storm kung kaya't sinabi na lang nitong welcome to the 80s. Sinabi ni Ensaba na ang mundong ito ay nangangailangang malinis muli. Sinabi naman ni Storm na napaka-imposible ng pinapangarap ng mutant. Lumapit ang mutant kay Storm at sinabing masyado kang natatakot sa mga tao na dapat ay tayo ang kinakatakutan.
naramdaman ni Storm ang isang kapangyarihan na lumukob sa kanya. Inimprove ni Ansaba ang potensyal ni Storm gamit ang sarili nitong powers. Tinawag niya si Storm na anak at ginawang unang apprentice nito. Pumunta si Raven kay Caliban at ikinuha ng pasaporte at papeles si Nightcrawler. Plano niya itong iwanan kahit na nagpupumilit si Nightcrawler na sumama kay Mystique. Ibinalita ni Caliban kay Raven ang nangyari sa pamilya ni Eric. Naging interesado si Mystique sa ibinalita sa kanya ni Caliban, kung kaya't tinanong niya si Nightcrawler kung saan kaya ba nito makapag-travel ng mabilis sa isang lugar. At sinabi ni Crawler na oo, kung kaya biglang nagbago ang isip ni Raven at isinama niya sa kanyang misyon ang mutant. Sa Cyber School ay binigyan ni Hank si Summer ng eyeglass na maaari niyang maisuot at maidilat ang kanyang mga mata na hindi naglalabas ng beam na makakadisgrasya. Isinuot ito ni Cyclops at laking pasasalamat niya na ngayon ay gumagana ito sa kanya. Pinasalamatan niya si Hank at tinawag niya itong Professor. Ngunit itinama siya ni Hank at sinabing hindi siya si Professor Charles. Siya ay si Hank McCoy. Nakakita siya ng babae at itinanong niya kung sino iyon. Sinabi ni Hank na ang babaeng iyon ang nabangga niya kahapon at ang pangalan nun ay Jane. Nilapitan ito ni Scott at nakipagkaibigan sa dalaga. Nakita ni Hank si Mystique. Kinumusta niya ito at malugod siya na nakita niyang muli ang babae. Nagkamustahan ng dalawa. Nagpakilala naman si Nightcrawler at malugod naman siyang kinamayan ni Hank. Habang si Caliban ay nagbibilang ng kanilang kinita ngayong araw ay may dumating na isang mutant. Sinabi ni Caliban na sarado na sila. Ngunit naging makulit si Storm at Sabanu. Tinanong ni Caliban kung magkano ang dalang pera ng dalawa. Lumabas si Psylocke at tinanong kung anong kaguluhan ang meron sa kanila. Kinuha ni Caliban ang baril at ito kay Sabanu. Gamit ang kapangyarihan ng mutant ay nilusaw niya ito gamit lang ang kanyang isipan. Gagalaw na sana sina Storm at Saba nang pigilan sila ni Psylocke. Naramdaman ni Sabanu na hindi naghahangad ng pera si Psylocke kundi ang hangad lang nito ay ang pakikipaglaban at pakikipagdigma sa kapwa niya mga mutant. Kung kaya sinabi ni Saba na bibigyan niya ng karagdagang kapangyarihan si Psylocke upang magamit nito ang full potential niya bilang isang mutant. Nakumbinsi nito si Psylocke at tinulungan nito sina Storm na hanapin ang iba pang mutant na hinahanap ni Saba. Sa eskwelahan ay nagmungkahi si Scott na lumabas sila ng Xavier School at pumunta ng mall. Sa una ay nag-aalangan si Jane, ngunit dahil na rin sa gusto ng karamihan ay napapayag na nila ito. Gamit portal na ginawa ni Saba ay narating nila ang hideout ni Angel na ngayon ay isa ng pariwara at lasinggerong mutant. Dismayado naman si Storm at Psylocke. Sinabi ni Psylocke na tapos na ang fighting days ni Angel at wala na itong kakayahan ngayon dahil saka na ang mga pakpak nito. Iminungkahi ng babae na umalis na sila at iwanan na lang nila ang mutant. Ngunit sinabi ni Saba na tutulungan niyang manumbalik ang nasirang mutant at i-improve niya ito kagaya ng ginawa sa dalawa. Katulad ng sinabi ni Saba ay binigyan niya ito ng panibagong pakpak, isang improve at mas makapangyarihang pakpak kumpara dati. Ipinakita ni Hank kay Mystique ang kanyang inbensyon, isang nuclear warplane. Sinabi ni Mystique na bakit ginagawa ito ni Hank. Ang mga mutant sa school ni Dr. Charles ay hindi mga warriors kundi mga tinuturuan lang ni Dr. Xavier kung paano makokontrol ang mga abilidad nito. Ipinaliwanag ni Hank na anuman ang mga ginagawa niya ay hindi iyon alam ni Professor X, na kaya niya lang ito ginagawa ay para kung sakaling may mangyari ulit na paglusob ay handa sila sa anumang pag-atake. Samantala si Eric ay pumunta sa factory na kung saan naroroon ng kanyang mga katrabaho. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay inilak niya ang buong factory at pinahintuan. Sinabi niya sa mga kasamahan na namatay ang kanyang asawa at anak dahil sa pagsusumbong ng mga ito sa kapulisan. At ngayon ay maghanda na sila dahil buhay naman nila ang kukunin ni Eric
na ngayon ay nagpakilala bilang si Magneto. Bago pa niya maumpisahang pagpapaslangin ng mga katrabaho ay lumabas sa isang portal ang grupo ni N. Sabanur. Inakala ni Eric na nandito ang apat upang pigilan siya sa kanyang gagawing paghihigati. Ngunit nagulat si Eric nang mismong si N. Sabanur ang kumitil sa buhay ng mga ito. Inalok ni N. Saba si Eric upang sumama sa kanya mga hinira. Dinala ni N. Saba si Eric sa lugar kung saan isinilang si Eric at dito rin sa lugar na ito unang nagkaroon ng mga masasamang alaala ang lalaki. Ikwento nito kay Eric kung sino siya at kung bakit niya gustong maging kasama si Magneto. Sinabi nitong kung hindi lang siya trinaydor na mga alipin dati ay di niya kakayaan na abusuhin at gawa ng masama ng mga tao ang katulad nilang mutant. Niradicalize ni Ann Sabanur ang kaisipan ni Magneto hanggang sa tuluyang i-unleash ni Eric ang kanyang kapangyarihan. Mas lalong naging malaki. Sa apat na apprentice na pinili ni N. Sabanur ay si Eric ang may pinakamalakas, pinakapangyarihan. Nilusaw nito ang buong syudad gamit ang kapangyarihan. Si Peter, anak ni Magneto, ay pinapanood ang balita patungkol sa kanyang ama. Nang marinig niya ang boses ng kanyang ina ay nagkunwari itong naglalaro ng video game. Kinuha ng ina ang remote at sinabing alam niyang pinapanood ni Peter ang balita patungkol kay Eric Lensher. Sinabi ng kanyang ina na kung iniisip ni Peter na puntahan ng kanyang amang si Eric at magpakilalang anak nito ay hindi ito mag-i-end well dahil sa ugali na meron si Eric. Isinama ni Dr. Charles Xavier si Moira sa kanyang eskwelahan. Manghang-mangha naman ang babae sa kanyang nakikita. Sinabi nitong parang pamilyar siya sa lugar na ito kahit unang beses niya palang na makarating dito. Sa loob ng bahay ni Professor ay laking gulat ni Raven nang makita niyang muli si Moira. Takang-taka naman ang CIA agent kung paano siya nakilala ni Mystique. Nagpagkunwari na lang din si Hank na hindi niya pa kilala si Moira McTaggart. Tinanong ni Mystique si Professor X kung bakit hindi siya nare-recognize ni Moira. Ipinaliwanag ni Charles Xavier na after ng pangyayari sa Cuba ay binura na ni Professor X ang lahat ng alaala ni Moira related sa kanila. Humingi ng tulong si Raven kay Professor upang matrace kung nasaan si Magneto. Nag-aalala si Raven sa kalagayan ngayon ni Eric. Alam niyang may dark side si Magneto na ngayon ay lalabas iyon dahil sa pagkasawi ng kanyang pamilya. Gamit ang cerebro ay sinubukan nilang hanapin si Eric Leshmer. Natagpuan naman nila ang kanilang hinahanap. Hinausap ni Professor X ang kaibigan gamit ang telepathy. Nagpakatid ng pakikiramay si Charles sa kaibigan. Sinumbatan siya ni Eric at sinabing hindi porket napapasok nito ang isipan niya ay naiintindihan na nito ang bigat ng nararamdaman ngayon ni Magneto. Sinabi nitong sinubukan niyang sundin ang lahat ng ipinayo ng professor ngunit ang naturalesa niyang pagiging masama ay hinahanting siya. Habang nag-uusap ang dalawang magkaibigan gamit ang isip ay nakita ito ni Ann Sabanur. Na-impress ang mutant sa angking kakayahan ni Charles Xavier. Pinasok nito ang isipan ng professor at sinakop ang kontrol sa cerebro. Gamit ang kakayahan ni Charles na makontrol ang lahat ng isip, mapamutant o tao ay kinontrol ni Ann Saba ang mga isip ng mga operator ng mga missiles sa buong daigdig. No more weapons! Nagkaroon ng malawakang alarma. Lahat ng bansa sa mundo ay nagpakawalan ng kanya-kanyang missile paitaas ng kalawakan. Sinubukang i-shutdown ni Hank ang cerebro. Inutusan ni Professor X si Alex na gamitin ang kapangyarihan nito na wasakin ang lahat ng nasa paligid. Wasakin ng tuluyan ang cerebro. Target ni Alex ang habok. Matagumpay na nawasak ito ni Alex. Naialis nila si Professor sa kontrol ng cerebro. Habang inilalabas nila si Charles Xavier ay nagbukas ng portal sina Eric kasama ang team ni Ann Sabanur. Ginamit naman ni Magneto ang kapangyarihan niya para kunin si Charles.
tumakbo si Alex upang iligtas ang guro. Magpapakawala na ito ng kapangyarihan. Pinigilan ito ni Hank sa pamamagitan ng pagsigaw ng huwag magpapalabas ng beam, ngunit huli na nagpakawala ng massive beam ray si Alex. Hindi naman tinamaan ng mga kalaban dahil naisara na nito ang portal, kung kaya ang tinamaan nito ay ang imbensyon ni Hank na warplane na naging dahilan para sumabog ang Charles Xavier School for the Gifted. Sakto naman ang pagdating ng anak ni Magneto na si Peter. Ginamit ito ang kanyang abilidad upang mailigtas ang lahat ng tao sa loob ng eskwelahan. Na nailigtas lahat ni Peter ang nakita niyang nasa loob ng bahay bago ito tuluyang sumabog. Tinanong ni Hank kung sino ito at kung ano ang ginagawa nito sa eskwelahan. Sinabi nitong na tiyempo lang na hinahanap niya si Professor, kung kaya siya napunta sa lugar na ito, at sakto naman na kinakailangan nila ang tulong nito. Sinabi ni Hank na hinahanap nitong Professor ay kinidnap ng mga kaaway, si Raven, nang dahil sa pangyayari ay hindi na malaya na nailabas ng mutant face nito bilang si Mystique. Tiningala siya ng mga batang mutant bilang isang superhero. Sinabi ni Hank kay Raven na inaasahan ng mga batang ito na ililigtas sila ni Mystique at mataas ang tingin nito sa kanya. Dumating sina Scott lulan ng kotse. Agad tumakbo si Scott at hinanap ang kanyang kuyang si Alex Summer, ngunit sinabi ni Hank na nasawi ito dahil ito ang pinakamalapit sa pagsabog. Tumakbo si Scott at nagluksa ang puso nito sa pagkawala ng kanyang kapatid. Sinundan naman siya ni Jean at Nightcrawler. Habang kinukomport ito ni Jean ay nakarinig sila ng tunog ng helicopter. Nagtago sina Jean, Scott at Nightcrawler. Nakita nila kung paano magpakawala ng shockwave ang mga militar na naging dahilan para ma-knockdown ang mga mutant. Ginamit ni Jean ang kanyang kapangyarihan para hindi sila makita ng mga sundalo. Inutusan ni Jean si Nightcrawler na gamitin nito ang teleportation skill nito para makasakay sila sa chopper, kung saan ay nandoon ang apat nilang kasama. Naglagay ng electrical shield ang kalaban para hindi nila magamit ang kanilang mga mutant ability. Nataranta sina Scott at Jean. Silang lahat ay hindi magamit ang kanilang mga kakayahan. Dahil sa walang magawa ang mga mutant nating bida ay nanalangin na lamang sa Diyos si Nightcrawler. Habang sina Scott at Jean ay tulala at naghihintay na lang sa mga susunod na mangyayari. Nagising si Professor X sa Cairo, Egypt, kung saan itinayo ni Ansaba dati ang kanyang templo. Ipinahayag ni Charles sa mga recruited ni Ansaba na mali ang pinili nilang samahan. Magugunaw ang mundo kung ipagpapatuloy nilang suportahan ang kalaban. Ngunit sinabi ni Eric kay Charles na ginawa sila para doon at hindi para sa mga itinuturo ng Professor. Inutusan ni Insaba si Professor Xavier na gamitin nito ang abilidad nito na magpadala ng mensahe sa buong mundo. Sinabi ni Professor X na hindi niya magagawa yun nang wala ang cerebro. Ngunit binigyan ng application ni Insaba si Charles upang magawa nito ang inuutos sa kanya. Katulad ng kagustuhan ni Insaba ay nagawa ni Charles Xavier na magpadala ng mensahe sa buong sanlibutan gamit ang telepathy. At dito ay inintroduce niya kung sino si Insaba at kung ano ang mga susunod na mangyayari sa buong mundo. Lihim naman na nagpadala ng secret message si Professor X kay Jean na nagtuturo ng lokasyon ng kanilang guro. Si Jean ay tuloy-tuloy lang na ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang hindi sila makita ng mga sundalo sa loob ng kulungan. Sinusubukan nilang palayain ang mga kasama, ngunit sinabi ni Nightcrawler na hindi siya makakapasok dahil sa magnetic field na naka-activate dito. Kung kaya hinanap nila ang generator or switch upang mapatay ito. Natagpuan naman nila ang generator. Habang nasa loob sila ay may narinig silang isang tunog ng tila mabangis na hayop. Ginamit ni Jean ang kanyang telepathic power upang malaman kung ano ang nasa loob, at doon ay sinabi ni Jean na hindi hayop kundi isang mutant ang nakakulong. Pinakawalan nito ni Jean at lumabas si Wolverine.
Naagaw ni Wolverine ang atensyon ng mga sundalo dahil may kakayahan si Wolverine na mag-regenerate kung kaya kahit anong pagbabaril lang gawin sa kanya ng mga kalaban ay hindi ito mamatay-matay. Naging pabor ito sa grupo ni Jean. Malaya silang nakakagalaw dahil sa rage na ginagawa ni Wolverine. Bago tuluyang tumakas ang Weapon X ay nagkita-kita sila ng ni Scott. Aatakihin din sana sila nito nang gamitin ni Jean ang kanyang kapangyarihan upang makausap at mapakalma si Wolverine. Hanggang sa iniwan na lang sila nito. Ginamit ni Scott ang kanyang kapangyarihan upang buksan ang pinto ng kulungan. Sinabi ni Jean sa grupo na kinontak siya ni Professor at itinuro sa kanya ang lokasyon nito. Ginamit ng grupo ang isang warplane ng mga kalaban upang mabilis silang makapunta sa Cairo, Egypt. Muli namang binuo ni Anne Sabanur ang Golden Pyramid upang muling gumawa ng seremonya. Kukunin niya ang kapangyarihan at abilidad ni Professor X. Inutusan niya ang kanyang 4 na apprentice na protektahan siya nito habang nasa kalagitnaan siya ng transferring of energy and ability. Ginamit ni Magneto ang kanyang kapangyarihan upang paggalawin hanggang sa kalalim-laliman ng planeta. Naalarma naman ang mga politician at mga leader ng iba't ibang bansa. Dahil dito, inisip nilang ito na ang katapusan ng mundo. Lahat ng metal, iron, gold, silver, bronze, lahat ng nakokontrol ni Magneto ay iniaangat ito sa himpapawid. Plano nilang gumawa ng doomsday at wasakin ng nasirang mundo. Sinubukang pigilan ni na Raven kasama si Peter si Eric. Sinubukang kausapin ni Raven si Magneto, ngunit hindi ito nagpatinag sa mga sinasabi ng babae. Tinanong ni Magneto si Peter kung sino naman ito. Sa halip na magpakilala ito bilang isang anak ni Magneto ay nagsinungaling na lang ito at ipinasyang wag na munang sabihin sa kanyang tatay ang totoo niyang pagkatao. Habang papasok sila sa pyramid ay nakita sila ni Angel, ang Winged Warrior na dating nakalaban ni Nightcrawler. Inatake sila nito. Ginamit ni Jean ang kanyang kapangyarihan para sanggain ang pinakawalan nito. Matagumpay na nakapasok si Kurt sa loob ng pyramid. Nahirapan naman ito dahil parang may isang daanan sa loob ng tatsulok na building. Susunod na rin sanang papasok si Hank nang lumabas si Stone. Ginamit ito ang kapangyarihan para atakihin ng tatlo. Gumanti ng atake si Scott na siyang ikinatumba ni Stone. Itinapon pabalik ni Hank ang kotse kay Stone. Malapit nang madaganan si Stone ng kotse nang hatiin ito ni Syla. Pinagtulungan ng dalawa na kaulanan ng atake ang mga mata. Naging dahilan ito para magkahiwa-hiwalay ang tatlo. Naabutan naman ni Angel si Kurt at inatake ito mula sa nasira. Harapan sa Kurt sa improved Winged Warrior kung kaya mula sa loob ay muling nakalabas si Nightcrawler. Magiting naman na nakipagdigma si Hank kay Syla. Parehong nagpakita ng mahusay at malapitang labanan ng dalawa. Gumamit ng latiko si Syla. Nahirapan si Hank sa sandatang ginagamit ng babae. Sakal na sakal ng babae ang fist. Malapit nang malabutan ng hininga si Hank ng magkaroon ito ng tsansa para masipa ang babae. Napakawalan siya nito. Tinakal niya ang babae at itinapon pa itaas. Samantala, napagtagumpayan ni Kurt na maipasok sa kulungang bakal ang Winged Warrior. Iniuntog niya ito sa kabilya na isinawalang malay nito. Samantala si Professor X ay nangangalahati na makuha ni Ensaba ang abilidad. Nag-umpisa nang makalbo si Charles Xavier. Matagumpay naman na nakarating si Kurt at kinuha si Professor X. Nag-teleport siya pabalik sa warplane kasama ang guro. Isa-isa niyang dinala sa eroplano ang mga kasama. Nagising-nasing naman itong si Anne Sabanur at galit-galit naman ito nung nakita hindi natapos ang transference. Muling nagising ang Winged Warrior at sinira ang kulungan nito. Lumipad siya pa itaas kasama si Syla. Inumpisahang sirain ng babaeng kalaban ng sinasakyan ng X-Men. Inutusan ni Jean si Nightcrawler na i-teleport ang buong team. Nag-atubili si Kurt sa suhestyon ni Jean dahil hindi niya pa nasusubukang mag-teleport ng marami. Matagumpay niya naman itong nagawa. Datapwat ay naubos ang kanyang enerhiya
na ikinawala ng kanyang malay. Ipinakausap ni Raven kay Eric na tulungang silang labanan ang false god na si Ansabanur. Hindi umiimik si Eric, datapwat ay nagpa-flashback sa kanya ang mga masasayang alaala ng kanyang kaibigang si Charles Xavier. Dahil nasa kalahati na ng transference sina Professor Xavier at Ansabanur ay nagawang makipag-usap ng kalaban sa guro gamit ang telepathy. Habang nagsasalita ang kalaban ay dumating si Peter na naka-on ang ability nito, kung kaya mabibilis na inatake nito ang ating kalaban. Dahil sa hindi makita ni Ansaba ang umaatake sa kanya, kung kaya ginamit nito ang abilidad niya upang mag-grab ang paa ni Peter. Pinali nito ang mga buto ng kamay at paa ni Peter. Narinig naman ito ni Eric. Lumapit si Psylocke, inutusan ni Ansaba na pugutan si Peter. Kung kaya kinuha nito ang espada at sinagpas sa liig ang kalaban. Dahil may healing ability si Ansaba, kung kaya hindi ito tuluyang nalagutan. Sinakal nito si Psylocke at lumitaw ang totoong mukha nito na siya pala ay si Raven. Nakita ni Storm na ang iniidolo niyang mutant na si Mystique ang sinasakal ng kanyang master. Nagdurugo naman ang kalooban ni Professor sa mga nangyayari sa kanyang mga kasama. Mula sa itaas ay kitang-kita ni Eric kung paano sinasakal ni Ansaba ang kanyang kaibigang si Mystique. Naalala ni Professor ang sinabi ni Ansaba na still connected pa ang kanilang mga isip. Kung kaya ginamit ni Professor X ang kanyang kapangyarihan para labanan ng kalaban sa mundong siya mismo ang gumawa. What I feel. Welcome to my world. Binugbog ni Chuck si Ansaba sa perpektong mundo na kung saan ay perpekto ang katawan at lakas dito ni Charles Xavier. Ngunit higit sa inaasahan ni Professor, maging sa mind battle ay dihamak na mas makapangyarihan sa kanya ang kaaway. Nag-transform ito bilang isang giant Ansaba at binaliktad ang kanilang sitwasyon. Nahirapan si Charles sa pakikipaglaban dito at iyon din ang naging dahilan para ma-reveal kay Ansaba ang lokasyon ni na Charles Xavier. Malapit na si Ansaba sa pinagtataguan ni na Charles Xavier nang tapunan ito ni Magneto ng dalawang malalaking debris. Sinabi ni Magneto na hindi siya papayag na saktan ni Ansaba ang kanyang mga kaibigan. Ginamit ni Magneto ang lahat ng lakas at kapangyarihan niya upang atakihin ang kalaban. Sinamantala ito ni na Hank at Cyclops upang ma-save ang mga kasama. Unang sinagip ni Hank si Raven. Nagpakawala ng beam ray si Scott habang binawasak ni Beast ang semento sa paa ni Peter. Matagumpay namang nawasak ito ni Hank. Humingi ng tulong si Professor X kay Jean at sinabing i-let go ni Jean ang kapangyarihan nito. Inilagay ni Hank si Raven at Peter sa isang ligtas na lugar at tumakbo pasugod kay Ansaba. Itinapon lang ito ng mutant. Bagsak si Beast at nawala ng malay. Si Cyclops naman ay nangailangan ng cooldown kung kaya isinuot niya muna ang salamin. Datapwat agaran siyang inatake ni Ansaba na naging dahilan para lamunin siya ng pader. Sumisigaw ito at humihingi ng tulong kay Hank upang palayain siya sa pagkakadikit sa pader. Sa Battle of Mind ni na Professor X at Ansaba ay sumali na si Jean. Patuloy-tuloy na naglakad si Jean hanggang sa di niya namamalayan na lumulutang na pala siya. Nag-transform ito bilang isang phoenix. Nawasak ang mga baluti ng kasuotan ni Ansaba sa lakas ng frequency o power na pinakawalan ni Jean. Muling nagising si Hank at nakita niya si Scott na nilalamon ng pader. Nagpakawala ng mga sunod-sunod na pag-atake si Eric at dahil walang baluting suot si Ansaba kung kaya natusok ito ng mga debris na mula sa itaas. Matagumpay nang napakawala ni Hank si Scott. Agad nagpakawala ng atake si Cyclops. Gumawa ng portal si Ansabanur upang makatakas, ngunit napigilan ito nang magpakawala ng electric shock through thunder si Storm. Sa sama-samang pag-atake ng grupo ay nalusaw at tuluyang natalo si Ansabanur.
Napakaganda talaga palagi ng pelikulang minumubi recap natin, kaibigan. Basta gawa yata ng Marvel, napakaganda. Para akong laging bumabalik sa aking pagkabata kapag mga ganitong klaseng movie ang aking isinasalaysay. Hindi ko nga halos namamalayan na pagkahaba-haba na pala ng aking movie recap. Kapag mga ganitong palabas, ewan ko pa. Ganun yata kapag gusto mo ang iyong ginagawa. Kaibigan, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. Hanggang sa muli, kaibigan, ako si Richard Belen. Bye-bye.